Okay. So, sa mga nagpapakot po sa amin ng mga contactor, ito yung usually nagiging problema namin kasi medyo nahihirapan kami dito pag binigay yung requirement. Ang ginagawa ng iba, pag napicturean, pinipicturean yung nasa gilid. Kaya ganito, pinipicturean yung nasa gilid na ganito. Itong nasa gilid, wala kaming makakuha ang data dyan. Makuha lang namin kung ano yung part number niya, pero ang importante sa amin, yung makita namin, malaman namin yung kung ano yung coil voltage. Yung coil voltage, hindi nakikita dito yun eh. Ang coil voltage nakikita dito sa pinaka mismong tabi nung tawag dito, ng coil. So kung ito yung coil mo, andyan yung coil voltage niya. Tama? Ito, kung ito yung coil, hindi ito yung coil. Yeah. Yan. So, kung ito yung pinaka-coil niya, A1 tsaka A2, ayan, A2, yan yung coil voltage niya sa coil, yung DC24. So, tabi siya nung coil, naka-indicate doon. Para sa ganitong klase ng contactor. Pag sa ganitong klase ng contactor, yan, mga Schneider, yung mga Fuji, yung coil voltage hindi siya nakikita dito. Nakikita siya dito sa ibabaw. O, yung ibabaw niya, ayan, nakalagay 220 to 30 volts. So ang coil niya, ito yung A1 tsaka A2. Nakalagay 220 volts. So pag pinakita niya lang yung picture dito sa gilid, yung part number lang makukuha namin, pero hindi namin makukuha yung coil voltage. So, pag nagpapakode kayo, kailangan nakalagay yung coil voltage. Ito yung pinaka dapat picturean nyo sa ibabaw, hindi itong sa gilid. Ganun din dito, hindi ito pipicturean, ang pipicturean yung nasa harap para makita yung